Good day everyone! Panibagong balita na naman tayo tungkol sa usapin ng utang na diumano ay kailangang bayaran ni na Senator Luistro at Representative Chua. Sa mga nagdaang balita, nabanggit na may mga obligasyon silang kailangang tuparin at ngayon ay mukhang dumating na ang araw ng paniningil. Marami ang nagtatanong kung makakabayad na ba sila o kung may panibagong dahilan na naman silang idadahilan. Kung hindi sila makakapagbayad, ano kaya ang magiging kahihinatnan nito para sa kanilang mga karera at reputasyon? Tandaan natin na ang bawat aksyon ay may karampatang responsibilidad. Kaya naman, yari daw sila ngayon. Mananagot ba sila sa kanilang mga ginawa o may paraan pa ba para maayos ang sitwasyong ito? Abangan ang aming mga susunod na ulat para sa pinakabagong updates. Mag-subscribe na rin para hindi mahuli sa balita. Salamat sa panonood. Cases, number 1, the Anti-Money Laundering Act. Number 2, the Bank Secrecy Law. And number 3, the Data Privacy Act. Lahat po. Parang gusto ko hata ang kondisyon nitong si Attorney Neil Abayon dito sa video na to. Kasi kadalasan, noong sa interview kay Ma'am Pinky, parang wala ho siyang gana no? Parang tipong ayaw ho niyang makipagkwentuhan dito sa isa na to, parang nasa mood itong si Attorney Neil Abayon. Po kasi yun, may kanya-kanyang penal provision when you disclose confidential matters in an illegal or improper way. Sino naman po ang hinabla ni Attorney Mans Carpio? So the Anti-Money Laundering Council, the BSP, and some members po of the House of Representatives. Some members? Yes, some members lang. Can you cite a few? Si Congresswoman De Lima, Congressman Jokno, among others. Bakit si Luistro wala? Si Congresswoman Luistro is also included. Kasama. Siyempre, favorite na. Hindi pwedeng maiwan niya si Luistro. Ito naman si Attorney Abayon. Hindi pwedeng iwan natin yung bakulaw na yan. Dapat laging kasama yan. Pagdating sa mga hablahan, yan si Jinky Luistro. Amin yun Si Congresswoman Luistro talaga. Siya ang due process queen. Due process queen. Kasi malinaw sa mga tao na Yo? ano naman kaya ang kinalaman dito ni Attorney Mans Carpio sa impeachment? Bakit po siya nasali dito sa mga sabpina ng committee ni Luistro? So yun nga rin po yung issue talaga kasi si Attorney Mans is a very private individual. He's a practicing lawyer. And he is, number 1, not an impeachable officer. Number 2, if you look at him... Ang issue lang dyan kung bakit nadadamay itong si Attorney Mans Carpio. Ayaw na siguro magbayad nitong si Jinky Luistro dun sa di umanong utang niya na 8 million sa law firm nitong si Attorney Mans Carpio. Yun lang naman yun. Diba? Baka gusto niyang ipasara yung law firm dahil ayaw niya na magbayad ng utang. Hindi nga talaga. From the start of the public office career po ni VP Sara, he's a very low-profile individual. In other words, he performed earnest efforts to maintain his privacy. Yes. So hindi siya classified as a public figure na pwede na lang basta-basta isamat on public issues. Tapos ang ginawa nila sa House Committee ay sinampina nila ang AMLAC. Yes. The Anti-Money Laundering Council na mag-submit ng anong mga records ang sinabit sa kanila sa investigation sa impeachment. So allegedly, yung in-explain po or yung sinabit ng AMLAC ay yung mga financial transactions daw po. So I say allegedly kasi up to date, wala pa kaming official receipt. Walang kopya. Ang nasasakdal, walang kopya. Ito yung sinasabi ko lagi na hindi natututo itong House Committee at si Congresswoman Luistro. Kasi sa first na impeachment ruling ng Supreme Court, ay due process din ang focus ng decision na yon, yung lack of due process. Kaya ito na naman, si Congresswoman Luistro, na kung ano-ano ang pinagsasampina. Nag-object na po dito ang mga ilang congressman na bakit sinasampina? Para dagdagan ang mga dokumento na ipapasok sa records, na ipapadala sa Senado. Kasi po, sinabi nga ni retired Justice Ascuna, Supreme Court Justice, na hindi dapat dinadagdagan ang complaint. Kung ano ang sinabit doon, ayun na po yun ang dapat sinusuri nila. Sinabi rin yan ni Congressman, my friend, Congressman Rufus Rodriguez of Cagayan de Oro, that this is a fishing expedition.
Kasi hindi naman yan kasali dito. Tapos isasampina ninyo. Masigasig po si Attorney Congressman Terry Ridon dyan sa pagsasampina. Galit na galit At sinabi din ni Congressman Paulo Marcoleta. Sinabi din ng Vice Chair. And that's what also Congressman Garbin said. So, hindi po nagkulang ang ilang congressman sa pag-object nitong pagsasampina ng committee ni Congresswoman Luistro, pagsampina ng mga kung ano-anong dokumento na idadagdag nila, kagaya ng affidavit at supplemental affidavit ni Madriaga. Dinagdag din nila ang affidavit ni Trillanes. Kung kaya, pag in-admit nila kasi yun, di kahit ano, pwede nilang i-admit. Pati yung menu ng binagoongang baboy dyan, baka pwede nyo nang i-admit. Ano bang ginagamit na rules of court dyan sa Justice Committee? At kung ano lang ang gusto nila, yun na yun. Whatever they can think of to make matters worse for the Vice President, which is precisely why I am saying that again, they are tinkering with the constitutional requirement of due process. And then when the Vice President went up again to the Supreme Court to question this impeachment proceeding, sasabihin nila, ba't ka natatakot kung wala kang tinatago? Kayo naman, para naman kayong hindi abogado dyan. Tayo mga abogado, pag may violation ng konstitusyon, akyat, bakit ano naman ang masama kung siya ay pumunta ng Supreme Court? Hindi po ba ang Supreme Court ay ang final arbiter? Hindi po ba? Pag sinabi niyo po, may kasalanan, kaya ayaw niyang ipaproceed dito. Hindi po. Nakita ko sa video si Vice President Sara, sabi niya, then go ahead. Iakyat niyo na. Ako, ang tingin ko dyan, kung ganito lang din, na kung ano lang gusto niyo, gagawin niyo, sige, gawin niyo na lahat. Gawin nyo na lahat para maakyat nyo na yan sa Senado at doon na mag-trial at doon na mga abogado ni Vice President Sara ang pwedeng magtanggol sa kanya at mag-present ng kanilang ebidensya. Hindi ba, Attorney Bayon, na si Congressman Paulo Marcoleta ay nagsalita kanina sa hearing? Nakita ko nga. Anong sabi niya? May sinabi siya tungkol sa beat So, sabi hindi niya, niya tututulan. Anyway, Chair, hawak mo ang beat. Talaga to. Hawak ko ang beat, hawak mo ang beat. Hawak mo naman ang beat Di ba? Kaya, todo mo na. Sinasabi ni Congressman Paulo Marcoleta, buksan nyo na yung kahon na yan. Buksan mo na ang kahon para malaman na natin talaga kung ano ba talaga ang laman yan. Dahil alam naman ninyo, ang BIR nga ay ayaw nga magbukas ng kahon. Dahil that is, the BIR believes that it will violate the bank secrecy law. Or, ITR ito. NIRC. Yes, ITR. The National Internal Revenue Code. Yes. So that's against the law. Yung ITR na yan, that is not for public consumption. Hindi ba, Attorney? Yeah. Oo, kaya ayaw ng BIR. Pero sinabi na nila, dalhin nyo dito yan. Di dinala sa kahon. Ngayon, ayaw ng BIR buksan. Anong nangyari dun sa hearing, Attorney? Wala kasi ako dun Yung nagka-voting po, then majority voted to not open it. Kita mo? Ba't ayaw niyo buksan? Natatakish ba kayo? Hindi ba? Bakit takot kayo? Dapat buksan. Mga duwag naman pala, kala mo ang angas sila nung nagka-issue na dyan sa box na yan. Ayaw naman nilang Saan buksan. nyo kung hindi kayo natatakot? Correct. Na Saan nyo yan? tama yung ginagawa nyo. Kumbaga, the shoe is now on the other foot. May I add something, Attorney? Yung isa sa congressman, nabasa po namin yung statement, yung sinabi niya is out of caution na sa Senate na lang daw gawin. So Correct. yun lang din naman po yung sinasabi namin to begin with. We sent them cautionary letters actually Yan. prior to the April 22 hearing pa. Anong sinabi niyo doon sa letters? To be more on the cautious side due to confidentiality laws. Sa pinadala po yun sa AMLAC and sa BIR ng side ni Attorney Mans. Quoting Supreme Court decisions, that congressman who's probably a lawyer said, we have
I am erring on the side of caution. This time po sa BIR. Pero unfortunately, dun sa AMLAC, iba pa yung position nila dun. Nagawa na. Nagawa na eh. Binuksan nila. Yung sa AMLAC po, di ba? Yung sa April 22, they disclosed it. Oo. Pero ngayon, sa BIR, they are now more on the cautious side. Oo. Alam mo, tama talaga na binabatikos natin sila eh. Kasi pag walang batikos, talagang akala ng mga ito sila ng pinakamagaling eh. O ano, ito yung boto. Kanina, attorney. 6 votes, yes. Buksan ang kahon. 38 votes, wag buksan ang kahon. At walang nag-abstain. Sino po ba yung 6 na buksan daw ang kahon? Sigurado ako, negative dyan ang boto ni Congressman Garbin, Congressman Jennifer, Congressman Rufus Rodriguez, yung mga Mindanao kaya na congressman dyan, marami dyan sa negative. The boat is sinking. The boat is sinking. Yan na po ngayon ang nangyayari. Kaya tingnan po ninyo. Kung hindi ba yan the boat is sinking, eh bakit 38 votes yan ang no? Huwag buksan ang kahon. Actually, on the part of Attorney Man, sa political side, medyo ano kami doon, wala kaming pakialam masyado. More on sa legal lang talaga. Tinitingnan lang po namin, meron ba kayong nilabag sa batas? Kung may makita kaming mukhang may nilabag, we will file the appropriate cases. Ganun lang po. More on sa legal side lang talaga kami. Attorney Man Scarpio ay criminal action. Criminal action po. Opo. Yes. Saan pong fiscal ito final? Quezon City Prosecutor's Office. Yun. So, aabangan ho natin yan. Kasi magiging landmark case yan. Hindi po ba? Kasi sigurado naman, pag sila ay nag-probable cause, charge sila ng fiscal, akyat naman sila. Mag-appeal sila. Kayo, ganun din man si Attorney Man Scarpio, hindi po ba? So, he is ready to exhaust he is all ready. available legal Yes. remedies. So, magiging landmark case ito, mga kababayan. Mabuti naman, para malaman naman po ng mga congressman na hindi naman po sila, they are not immune from this negative public opinion. Kasi ang lagi nalang iniisip nila dyan habang nandito kami sa loob ng halls of Congress, we are not accountable. Oh, tama Yes. ba yun, attorney? So, yung may parliamentary immunity po yan, yung ini-invoke nila. Pero in this case po kasi, we sued them in their personal capacity. Yun. Kasi may jurisprudence din po na nagsabi na if you perform something illegal, that is not considered your official function. Therefore, parliamentary immunity will not apply. At saka, they are presumed to know the law. Hindi po ba? Yes. Kaya, hindi po defense yun. Yung personal mo na liability dyan, pag hinabla ka sa criminal action dahil naglabag ka ng batas. But syempre, alam niyo naman mga kababayan, hindi naman gagawin yun ni Congresswoman Luistro at ng itong kasamahan niya dyan kung walang baton. Ha? Sino ang humahawak ng beat? Oh, sino Yung ba talaga ang totoong humawak mo ang beat, hawak mo ang beat. Ang humawak talaga ng baton ay ang majority leader. No other than Congressman Sandro Marcos. He's the one who is really holding the baton. And you know, it doesn't look well for his father. Before, meron silang scapegoat, si Martin. Pero ngayon, when Sandro Marcos does something, he is practically doing it for the benefit of his father, the president. Yun ang disadvantage niya. Kaya, yung caution should really apply and should be thought of by Majority Leader Sandro Marcos. That word, caution. Because he has more to lose in this impeachment game. After all, it's very hard to win because in the Senate, they need 16 votes. Hindi ba, attorney? Oh, and now they only have 14 because there are 15 of them in the majority. And J.V. Ejercito told me weeks ago that he's not in favor of that impeachment because ang dami-daming trabaho pero dapat nilang unahin. So, curious lang ako dyan kung sa 6 votes na yan in the affirmative, si Chel Jokno kaya nag-yes dyan? Kasi dati siyang dean ng College of Law ng LaSalle Taft. Diba?
yung mga abogado dyan, siguro si Ridon, si Terry Ridon, siguro nag-yes. Kasi kampong-kampo siya ni Chairman Luistro Chair Luistro Gusto ko lang malaman, if-flash natin, no, ang mga bumoto ng yes at bumoto ng no. At saka, caution. Do not forget the word caution. Ano? Ayan na, affirmative. Bumoto na buksan ang beat. Buksan ang beat. Congressman De Lima, Congressman Asidre, Congressman Tinio, party list. Congressman Co, party list. Congressman Ilago, party list. Congressman Defensor ng Iloilo. Yan po ang status ngayon ng box na yan. At na-suspend ang impeachment proceedings dahil dyan sa motion na i-suspend at binagbotohan nila. So, I suppose mag-continue yan. Pero, attorney, ano yung bank secrecy law na sinasabi nila na exempted daw yung impeachment dyan? Kaya sinasabi ni Luistro na exempted naman itong yung impeachment anong reklamo nyo? Ano So pong even, sagot nyo dyan? let's say for discussion purposes, let's accept their defense. You have to remember, sa AMLA, wala pong exceptions. Any information is absolutely confidential. Yung nakalagay sa new amendment po ng RA 9160. RA ano po? RA 9160 as amended. As amended, Section 8A. Kung basahin po, it's very self-explanatory po. Any information you received, the Secretariat and AMLA cannot disclose, shall not disclose in any manner or form. Even once they leave office, hindi pa rin pwede nila i-disclose. in any manner. In any manner. At yung pong AMLAC law ay may penal provisions. Yes, yung penal provision, a mandatory provision din po yun, nilagay doon na yung Section 8A, if you violate that, may kulong na 3 years to 8 years. Yun. Plus a fine of 500,000 up to 2 million pesos, if I'm not mistaken, 2 or 3 billion. Plus disqualification from office. Is that covered by their so-called immunity from suit? Yung range po, it can be argued. However, yung sa amin dito, we sued them in their personal capacity because they performed something illegal already. Therefore, hindi covered. Even if they performed it inside the House of Representatives building? Yes. If it violates the law? Yes. Because If it no is one illegal, is a criminal above the act. law. Yes, Di that ba? is correct po. Kaya ito pong impeachment proceedings, attorney, ano naman kaya ang pakiramdam dito ni Attorney Man Scarpio? Well, unang-una, he is affected kasi para siyang naging collateral damage kasi private person nga po siya, pero lagi siyang kinokonek. So, dapat hindi po ganun kasi every person has the right to privacy. And yung sinasabi po ng House ngayon, di ba, they are initiating, it's a constitutional function, therefore, they can, in simple terms, they can do whatever they want as long as they are exercising that function. Pero we have to remember, as emphasized by the Supreme Court, Duterte versus HOR 2025, the Bill of Rights applies in all stages of the impeachment process. Correct. So the right to privacy is under the Bill of Rights. Tapos yung numbering din po, Bill of Rights is Article 3. Yung right to accountability, Article 11. So if you look at that, we can argue na medyo may hierarchy po yung Bill of Rights. So dapat respetuhin po talaga yun, yung right to privacy of a private individual. And the Bill of Rights. And the Bill of Rights. Oh, yes. lalo na pag congressman sila, hindi ba? With more reason, di ba? Na dapat sundin niyo po wag niyong i-violate ang constitutional rights ng citizens. Ang defense yagi nila dyan, attorney, public figure siya. Yun. Na public figure siya dahil asawa siya ng Vice President, so he is fair game. Ano pong sagot niyo dyan kung public figure ba si Attorney Man Scarpio? So, yung position po namin, by simply marrying a public figure does not automatically elevate you to that status. Oo. Especially dito sa stage po ni Attorney Mans or sa circumstances po ni Attorney Mans na if you look at the whole career of VP Sara, lagi po siyang low profile. He's never in the spotlight. So makikita po ng public na he took earnest efforts po talaga para ma-maintain yung privacy niya. Therefore, he should not be considered. Yes, at ng mga anak. So, therefore, he should not be considered a public figure. Besides, the law does not give an exception, di ba? Hindi naman sinabi doon sa AMLA law na
shall not disclose in any manner except, walang exception, wala di po ba? any exception din. Plus Walang that din po. exception. Yung bank secrecy law, meron ba exception? May exception, impeachment case, pero wala pa namang actual case kasi evaluative stage pa lang sila. Oh, correct. So, there is no impeachment complaints yet. There is no articles of impeachment yet filed in the Senate. Meaning, the word impeachment there, there's an exception to the bank secrecy law, does not apply. Yun ang argument nyo, di ba? Yes, dapat sa Senate lang yun. Yes. So, it's the Senate, mga kaibigan, ang misto lang magiging korte nito. Hindi ba? At ang Senate President, SP Soto, siya ang magiging parang Chief Justice doon. No? So, magro-rule din siya sa procedure, ganyan. I'm sure he will be assisted by his lawyers because, well, he is not a lawyer, no? And therefore, he is not, he has not really practiced the rules of court. So, at sinasabi naman ni SP Soto when I interviewed him, personally, sabi niya, ayoko na sana ng impeachment dahil napakaraming problema. Pero kung yan po ay iakyat sa amin, ay gagawin ko naman po ang katungkulan ko. Kaya yan sabi niya na mag-prepare na lang tayo. Kaya dagdagan niya na naman ang problema ng Senado na ang dami-dami pong trabaho. Nasaan na po yun? Yung bill na dapat isuspend ang excise tax na collection at VAT collection doon sa ating gasolina at crudo o diesel. Nasaan na po yun? Dahil kailangan na po may pasa yun ng Senado. O, nasaan na po yung bill na bawasan po ang VAT? Lalo na ngayon may krisis. Di ba meron din po yung counterpart sa Senado o meron ba? Di ba? So ay ibig sabihin, wag po kayong umiwas sa totoong trabaho. Do not avoid the real work. Ito lahat ng impeachment na ito, distraction ito eh. Para makalimutan na namin yung mga maleta-maleta. Para ano? Tayo ngayon, ipakukulong na ni Ombudsman Remulla si Martin Romualdez. At, nako, isama pa si Chis Escudero. Mga kababayan, ang ating Ayun na nga mga kababayan, lipat na ho tayo dito sa video nitong si Atty. Trix kung saan pinag-usapan yung kaso nitong si Sir Jason sa Kim. Nung Thursday, inaresto po si dating broadcaster Sir Jason sa na isang sugid na taga-suporta ng mga Duterte. Inaresto siya on the eve of a holiday. Meaning, kasi pag holiday, sarado ang hukuman, baka walang fiscal, walang court on duty. In some areas, meron pong naka-duty na hukom para makatanggap ng petition for bail. Gayunpaman, mukhang hindi po naka-file pa ng bail si Mr. Sonsa. According to his lawyer, dahil mababa lang naman ang penalty, 1 month and 1 day to 6 months ang imprisonment niyan or fine of about 40,000 pesos and upwards, it can be waived. The filing of bail can be waived for crimes a person is charged with where the penalty is low. Ang charge kay Mr. Sonsa ay unlawful use of means of publication and unlawful utterances, which is, as we mentioned earlier, under Article 154 of the Revised Penal Code. Okay? In all likelihood, dahil lumalabas ay fake news, ang sinasabi ng mga autoridad, ang act which is alleged against him is publishing or causing to be published false news that may endanger public order or damage the state's interest or credit. Ang ginawa niya, di umano, ay nagpaikot, again, di umano, ng impormasyon o balita tungkol sa kalusugan ng ating Pangulo na sinasabi ng NBI ay hindi daw totoo. Bakit nakakayanig ito? Well, unang-una,
usually the state is admonished na huwag masyadong gagamitin ang lakas at pwersa nito sa individual na mga mamamayan maliban lang kung mataas nga ang public interest na involved. Lalong-lalo na dito under Article 154, kailangan yung act ay might endanger, that could endanger or may endanger public order, meaning magkakagulo, or damage the state's interest or credit. So, ang sinasabi dito ng NBI is posibleng magkagulo o masiraan ang ating estado o ang credit ng estado dahil sa pinost ni Mr. Sonza. Now, medyo mabigat ang evidentiary burden dito ng NBI. But the bigger picture is this: nakakayanig or kung ang intensyon nila ay manakot at mapigil ang malayang pagsasalita at pagpapahayag, isang paraan po ito. Hindi bago ang ganitong klaseng strategiya, ginagamit ito ng mga tinatawag nilang repressive regimes or which was also the case of Marcos Sr. And si Marcos Sr., mayroong marami siyang charge for sedition, maraming na-charge din for subversion. Wala na pong subversion sa panahon ngayon. Now, among others, ang isa rin na tinitignan natin na repercussion nito, bukod sa, of course, nararamdaman natin may possible chilling effect ito sa atin, sa mga mamamayan at sa kalayaan natin magsalita at magpahayag, then it is hoped that the Supreme Court or the courts will see the danger not to public order but the danger to the individual rights. Now, nagkakaroon ng juxtaposition o pagkukumpara lalong-lalo na nang na-point out ng mga mamamayan na si Pangulong Marcos ay posibleng magpahayag ng fake news sa kanyang pag-announce sa aresto ni Zaldico. Now, medyo nag-backpedal ang Malacanang after the meeting with the French and Czechoslovakian ambassadors. Before this, ang sinasabi nila is Mr. Ko was possibly applying for asylum in France, and the DOJ secretary also said that Mr. Ko is free. He is not detained. How did it happen that he was not detained if he was never arrested or never detained at all? So medyo magulo yun. Maraming question about that. That is, until recently, nung meeting ni Pangulo yung dalawang ambassadors. Ang sabi ng Pangulo, disappointed siya sa failure to give information ng dalawang ambassadors. Lalong-lalo na ang French ambassador. Ang sabi ng French ambassador ay, we are not authorized to give that information. But wait, ano ba ang tinatanong ng Pangulo? Ayon kay Anteclair, tinatanong ni Pangulo, bakit daw ni-release ng Czech Republic to France si Mr. Ko? Okay? So ulitin ko, ngayon, huli na naman ng Malacanang nung pinakawalan, nung sinabing wala nga si Zaldico, there was no evidence na lumilitaw that Mr. Ko was in detention or arrested. Ang daming nagsabi, fake news si Pangulo. To cover that up, sabi ni Undersecretary Claire Castro, wala naman siyang sinabing dinitain. Wala naman siyang ginamit na word na arestado. Okay? So for a while, sige, gray area, until it turns out, arestado pala or detained pala because he was released to France. According to Ms. Claire also. In other words, nagsasalungatan na ang kanilang mga kwento. Again, this is another thing. With the President, of course, the President is immune from suit. Pero nire-require pa rin
ng ating saligang batas ng transparency ang ating gobyerno. So, at it is normal and in fact not even a crime to call out the president when he is wrong. There is nothing wrong, nothing illegal, and yes, nothing fake when you call out the president pag siya mismo yung nagkamali at lalong-lalo na kapag hindi siya nag-apologize o hindi niya kinlaro. Ito yung problema kay Mr. President. Dalian niyang sinabing inaresto si Mr. Ko pero nung walang maipakita na Mr. Ko, sinabi na lang na wala naman sinabing arestado. After that, eto na nga, yung French ambassador saying we cannot reveal that kind of information, but it was the president himself who said, why did the Czech Republic release Mr. Ko to France? So, ayan na po. It is possible, hindi pa rin nagbabago yung aming teorya na most likely si Mr. Ko ay nag-apply ng asylum and doon siya mag-apply sa France because it is entirely possible na yun yung port of entry niya into the European Union. He does, after all, have property there at ang ilang mga OFWs natin doon ay dati nang nagsabi sa atin na namataan siya o nakita siya doon for a short while. We were unable to verify that information, but in view of the fact na nasa France siya ngayon, that would still seem to make sense. Okay. So, what happens next for the Philippines with regard to Mr. Ko? Well, with Mr. Ko, according to our Philippine DFA officials, they will maintain monitoring and they will request permission from the French authorities for more information. Ngayon, ito yung thing. If Mr. Ko has indeed applied for asylum, the Philippines is not entitled anymore to any information on that. Hanggang dun lang yun. Okay. Hi kay Bokyo Chung, good afternoon. Hi kay Tolay. Kupal says, pag hinusgahan kita na adik ka, anong unang gagawin mo? Magpapa-drug test? Okay, so bago tayo magpatuloy, huwag po kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. At dun sa mga manonood o nanonood nito sa replay, magandang araw po sa inyong lahat. Babalikan ko lang po yung mga katanungan kasi baka malayo na yung mga hindi ko nakita.